Inapela raw ni Pasig Congressional Candidate Ayan Sia ang desisyon ng Commission on Elections na i-disqualify siya sa Bilang Pilipino 2025. Sa kanyang press conference, giniit ni Sia na wala naman siyang kaso sa korte tungkol sa kanyang naging mga biro sa mga kababaihan o kampanya. Giniit din ni Sia na hindi basihan ang paglabas sa Safe Spaces Act para ma-disqualify ang isang kandidato. Paglilinaw naman ni Sia, kandidato pa rin siya at pwede pa rin iboto hanggat hindi pinal ang desisyon. Nauna nang sinabi ng COMELEC na mananatili ang pangalan ni Sia sa balota sa Bilang Pilipino 2025 sa Lunes. Maaari pa rin siyang iboto at iproklama sakaling manalo hanggat wala pang final decision. Dinisqualify ng COMELEC si Sia dahil sa naging pahayag tungkol sa single moms at sa pagpuna sa timbang ng isa sa kanyang staff. Until mag-decide po ang COMELEC and Bank na tayo po ay diskwalipikado, doon lang po magiging final po yun. No? Pero again, meron pa rin hong legal remedy, no? Kung i-sustain man ng NBank ang decision ng Second Division, pwede pa rin naman po tayong umakyat hanggang sa Supreme Court and humingi po ng temporary restraining order para hindi maging final and executory yung pong disqualification. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.